Sa gitna Luzon, apektado na rin ng tail end of a cold front ang Hilagang Luzon. Asahan na makakaranas ng ilang pagulan ang mga lalawigan dito sa may Luzon, habang ang Visayas at Mindanao, good news mga kababayan, ay makaranas naman ng fair weather. Tulad na lamang dyan sa may Iloilo at Bacolod. Magiging mainit sa umaga at tanghali, pero pagsapit ng hapon na gabi ay posible makaranas ng localized thunderstorms. Dito naman sa may Tacloban, ayon po kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, magiging maulap ang panahon dahil sa indirect effect ng pagbaba pa ng tail end of a cold front. Ang tail end of a cold front mga kababayan ay ang pagtatagpo ng dalawang hangin. Ang cold air which is coming from the northeast o yung tinatawag natin na amihan, at yung warm air naman ay nagmumula sa may silangan o yung tinatawag nating easterlies. Ang pagsasalubong ng cold and warm air na yan ang dahilan kung bakit magiging maulap ngayon sa eastern side, which includes Cagayan Valley, Bicol Region, mga probinsya ng Aurora at Quezon, pati maging sa may Tacloban. Kaya naman ating paalala, rain or shine, magdala ng payong bago umalis ng inyong bahay. Isa pang good news ay wala pa rin na monitor na weather disturbance sa ating area of responsibility. At yan ang weather forecast ng Pag-asa para sa mga susunod na oras. Sa usaping astronomiya naman mga kababayan, maaobserbahan ang Comet Ison pati maging dito sa Pilipinas. Nadiskubre ito noong nakaraang taon lamang. Ang Comet Ison mga kababayan ay best viewed through good quality telescopes if you have one o kung may mahihiraman kayo, although maaari na rin itong makita by the naked eye. Ayon sa Pag-asa, ang best time para maobserbahan ang Comet Ison ay ngayong sa Biyernes, November 22. Next week, hindi na rekomendado ang pag-obserba sa naturang comet, especially on November 28 dahil kikilos na ito papalapit sa araw. At yan ang ating balita sa larangan ng astronomiya. Bukas naman mga kababayan, Miyerkules, November 20. Sisikat ang araw 1 minuto bago mag-alas 6 na umaga at lulubog naman 5:23 ng hapon. Tuloy pa rin po ang relief operations ng Air 21 at Department of Social Welfare and Development. Kung kayo'y may maibabahagi pa ng mga extra clothes, ready-to-eat foods, drinking water, and medicines, maaari nyo itong dalhin sa Air 21 na pinakamalapit sa inyong lugar at sila ang maghahatid sa mga lugar na sinalanta ni Bagyong Yolanda. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa numerong 854-2100. Maging una sa ulat panahon, follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. Antabayanan rin ang aking susunod na update mamayang alas 8 ng gabi. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan.